Hello guys, ako si LA and welcome to Liz Love Story channel. Ako isang freelancer, online freelancer, and ngayon nangangarap na rin maging certified barista. So samahan nyo ako ngayon sa video na ito at dito ipapakita ko kung paano ako nag-train bilang certified barista scholarship ng TESDA guys. At ayan na guys, no, kung makikita nyo, in 46 days lahat yan pinag-aralan natin, lalong lalo na yung tamang pag-steaming ng milk, tamang pag extract ng espresso sa espresso machine, and lahat ng mga masasarap na recipe sa paggawa ng ating tunay na kape. So sit back, relax, and enjoy the video guys. And once again, welcome to my YouTube channel, Liz Love Story. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, like, comment down below, and hit the notification bell button para lagi kang update sa aking mga YouTube videos. So, here we go guys. So, ayan na nga guys, no, at tayo ay papasok na ng eskwelahan dito sa PAT, located sa Arcade Panilao, Pilar, Bataan. Ayan guys, tayo ay mag-aaral bilang certified barista ng 46 days. So, night session to guys, from 5 PM to 9 PM. So face to face, pure face to face with Sir Boards. Ayan guys, no, kung makikita nyo ang aming bar room. Ayan guys, no, kung saan kami nagka-training, kung saan namin hinahasa ang aming mga skills. At wala nang sasarap pa sa isang negosyante tulad natin na magustong maging certified barista bago tayo magtayo ng ating negosyo o maliit na coffee shop. Ayan guys, kung makikita nyo guys, naregaluhan ako ng aking asawa ng mga equipment sa pagsimula na maging barista. Mat sa aking asawa. So ayan nga guys, no, sabayan nyo ako sa video na to at dito ipapakita ko ang 46 days ng aking pagte-training kasama aking mga kabatchmates sa night shift. Ayan. So ngayon makita nyo, brand out. So ayan, si Sir Borge ang pinakamalupit naming instructor. Ayan, makikita nyo actual na actual kung paano siya magturo. So sit back, relax, and enjoy the video guys. Thank you so much. Ito yung gagawin nyo. Ito hindi nyo gagamitin to ano ko lang to representation ko lang Okay, so 150 ng water, 150 ng water, and then 1 shot ng milk. Okay. Para hindi magastos sa milk, para ano tayo. Since paulit-ulit natin gagawin to. 100 ilan pa? Okay. Hindi mo na punasan siya. So, pwede na yata mas presa. Pwede yan. ganun lang siya. Practice lang. Okay, for practice lang muna. Hindi tayo gagamit ng tubig na may joy. Kung gagamit tayo ng tubig na may joy, papaputol ko na. Yung lisensya ko. Okay? Bilang barista, ayoko na nun. Okay, hindi tayo gagamit nun. So, itong gagawin nyo. Okay? So, 150 ng water, 1 shot ng gatas. Huwag kayong mag-alala. Marami pa kayo. Okay, ganito. Kasi di ba, ang sabi ko sa inyo, off-center kayo, di ba? Yes. So, yung nozzle, ay ito, yung steaming one, itong part na to, okay, di ba? Dapat nandito siya. Di ba? Ngayon,
ang posisyon niya dapat nandito lang. For the first phase, di ba dapat ganyan lang, nakahalik lang siya. Tama? Almost 6 to 8 seconds nandyan kayo. Tapos saka nyo siya ngayon, okay, ilulublob na siya ngayon. Okay? May mga style na sinasabi nyo within your reports na di ba, anong una? 12 o'clock? Then you switch to 45. Walang problema yan. But you can go directly. Ganyan na. Okay? You go directly. So una, hahalik lang siya because you are aerating na tinatawag. You are adding or you are giving air into the milk. So for 8 seconds, 6 to 8 seconds, nandiyan ka. So ang unang tendency niyan, di ba? Gumaganyan muna. Yan yung tunog. So paano nyo magagawa yon na mawawala ang tunog? Ilulublob nyo na si nozzle. Okay? Siyan, walang nangyayaring gano'n na didikit siya. Not unless kung ikaw nagpapadikit sa kanya. Kasi you are forcing yourself to do the 45 na kaya mo namang gawin na nakaganyan lang siya. Kasi the most importantly na important thing na mangyayari after ng aeration ng 8 seconds is yung swirling ng milk na dapat may vortex ka, umiikot tong si milk. Because you have added already the air, so ngayon gagawa ka na ng microfoam. Okay? Because you have added bubbles already. Yun na yung air. Yun na yung first phase. Ito na yung pangalawa. Yung vortex. Yung swirling motion. Okay? Now, ganito ang mangyayari. At first, hindi muna kayo ihahanda nyo lang, magmi-mix and plus kayo ng milk before you make your espresso. Okay, unahin nyo si milk kasi nyo muna dun sa yellow para malamig. The next person is gagawa din, ganun din ang gagawin. Din ng milk, ilalagay. The next person is also. So ayan nga guys, no, kung makikita nyo, napakalupit ng aming instructor kung magturo ng mga techniques at skills, paano niya i-jot down o paano niya i-describe lahat ng kailangan mong matutunan. So ayan guys, makita nyo, napakaganda ng aming classroom. And naka-aircon pa yan guys, take note, naka-aircon yan, hindi yan basta-basta coffee bar lang. So ayan ang aking mga classmates. Mga batang yan, mga kulit yan. Pero ayan, mababait na mga yan. So ayan guys, kung makikita nyo, actual lahat ng ginagawa naming pagte-training dito sa PATS. So ayan guys, isa ako sa pinaka maswerte na nakapasok dito. Isa ako sa nakakuha ng slot para makakuha ng free training ng 46 days bilang certified barista. Actually guys, unang job ko, yung pagka-graduate ko ng college, unang job ko ay isang assistant barista. So noon nangangarap lang ako maging certified barista, pero ngayon ito unti-unti nang natutupad na maging certified barista. At para pag nakapagpatayo tayo ng sarili nating small coffee shop, hindi tayo maliitin ng ibang tao o hindi tayo maliitin ng ating mga customer na hindi tayo certified barista. Yan guys, no, kung makikita nyo guys, actual at step by step namin carefully ginagawa lahat ng tinuturo sa amin. Lahat yan para magawa namin ang tamang pag-extract ng espresso. Ayan guys, kung makikita nyo guys. Napakalupit ng aking mga kasama dyan at mga kabatchmate. Yan, ang magagaling din yung mga yan. Kanya-kanya kaming gawa, pero tulong-tulong din kami sa pag-share ng tamang knowledge sa paggawa ng tamang espresso. So dito guys pinapakita ko at ginagawa naming actual ang paggawa ng double shot o ang standard procedure ng paggawa ng double shot espresso. So kailangan dito guys is 40 to 18 grams ang inyong coffee bean, at kailangan ang grind size niyan is fine, kasi sa espresso machine kailangan fine ang grind size niyan. So pagkatapos nyo nga ilagyan ng 18 grams to 14 to 18 grams na coffee bean, lagyan nyo sa portafilter, and kailangan nyo i-distribute ng pantay, dapat pantay siya, and i-tamp. Dito tinuturo ni Nicole sa akin ang pag-tamp ng
espresso. Yan guys, no, kung makikita nyo guys, bago ko ilagay dapat daw i-bleed. So yan, nakalimutan ko. Yan, kailangan i-bleed muna bago siya i-connect sa espresso machine. Yan guys, kung makikita nyo guys, hinassist talaga ako ng aking mga kasama dyan. So pag mag-out tayo ng double shot, kailangan in 30 seconds lalabas siya ng 45 ml to 60 ml na doppio. So yan guys, double shot yan guys. So wag nyo kalimutan yan. Diyan po natutunan yan. Yan ang standard procedure. So kailangan tama ang dose, tama ang grind size ng beans, tama ang tamping, dapat 15 kg. Ayan guys. So kailangan condition yung espresso machine and dapat condition din yung gumagawa, yung barista. So, dahil dapat nasa standard measurement yan para makapag-produce ka ng good shot na tinatawag sa espresso. Dapat yung dose, dapat yung amount of coffee ground used for extraction, yung the amount of force used in compounding ground coffee. Ayan guys, pag-produce din ng ating espresso guys, dapat pasok na pasok yung 3 parts of an espresso. Yan ang emulsion, suspension, and solution. Or in other term, dapat makita mo yung krema, yung body, at yung heart ng isang espresso na good shot. So yan guys, no, pe-perform naman natin ngayon ang tamang pag-steam ng 1. Kailangan i-purge muna natin yung machine. Yan guys, kung makikita nyo na pagkatapos ko i-purge, pinosisyon ko ng maayos. At yung steaming 1 dapat nakahalik lang sa gatas muna guys for 6 to 5 seconds. Yan ay kung sa cappuccino, pero pwede na rin hindi mo kailangan mo na lang ilublob yung kalahati ng ulo ng steaming 1 para mag-steam ng milk. So ayan guys, kasi cafe latte lang pala ang gagawin namin dito. Kailangan pasok yung 2 phase of steaming dyan guys. Dapat pasok yung stretching. Kailangan introduce the air into the milk to create microform or bubble. And then in second phase, kailangan makita mo yung vigorous motion or swirling motion ng milk. Yan na yung texturing para mag-stretch siya ng maayos. Ayan guys, kung makikita nyo guys, dahan-dahan ko lang siya inopen o pinurge. Dapat half blast lang para hindi agad uminit yung gatas. Dahil guys, pag sobrang init na ng gatas, hindi na maganda yung kalalabasan ng ating steaming ng ating milk. Ayan guys, kung makikita nyo guys, inikot-ikot at iniswirl-swirl ko muna para matanggal yung malalaking bubbles. At simulan na natin i-pour yung ating in-steam na milk sa ating espresso. And guys, kung makikita nyo, may magandang krema na lumabas dahil tama yung ating tamping, tama yung grind size natin, and tama yung grams na ginamit natin sa double shot sa portafilter guys. And guys, ini-swirl-swirl ko muna para mabasag yung krema na tinatawag. At dyan guys, etong procedure na tinuturo ni Sir Board sa akin, ayan ang tinatawag na hedging lang guys. Hedging. Kumbaga, sa simula ka pa lang gumagawa ng cafe latte, kailangan yan lang muna ang matutunan mo, hedging. Dahil masyadong mahirap yung pre-pouring guys, sa totoo lang. Ayan guys, no, makikita nyo, wala palang bula lumabas sa aking milk. So better luck next time. So ngayon, patuloy ko pa rin siyang nakagawa naman tayo ng cafe latte natin guys, at konti lang yung foam na nagawa natin dahil kulang siguro yung ating stretching na ginawa dahil hindi masyado matagal yung ating pag-steam dyan. So ayan guys, ika 22 days natin dyan sa pag-aaral ng barista sa PATS. Ayan, makita nyo guys, nilagyan na natin cafe latte art. Gawa na lang tayo ng ating design, at yung design na naisip ko dyan ay swan. Ayan. Pero hindi masyado perfect yung pagkagawa ko dyan guys dahil ilang ulit ko lang napanood sa TikTok yung design na yan, paano gawin. So naglagay lang ako ng 2 bilog dyan sa itaas at isang linya dito sa ibaba. Ayan. Pagkatapos guys, tingnan nyo na lang kung paano gawing swan yan. So stay tuned. Ayan guys, smiley face ba yan o not so good ang pag-smile ng aking coffee dyan. At makita nyo guys, gagawa tayo ng swan. Yan, ganun ang paggawa ng swan guys, pero hindi tama yung yan,
paulit-ulit ko lang ini-swirl and ayun, swan. Comment down below guys kung tama ba yung ginagawa ko guys, at sa mga expert na dyan na barista. Pero ito guys, beginner's luck lang yan guys. Yan. Ayan ang cafe latte natin. Kahit pa paano guys, masarap yan guys. Natikman ko. At ako mismo nag-inom niyan dahil standard procedure ang ginawa natin guys. Kaya sarap niyan. Sarap niyan sa pandesal. Ayan. Yummy. Very good. Delicioso. Ayan guys no. Thank you so much. And may natutunan naman kayong bago. Ha? Alam mo sa hindi mo kayo sa service ng kalbo. Uy! Ayan, okay na. Puro foam na. Yun ang tama, pre. Hindi nakalubog, nakahalik lang. Nakahalik lang yan, pre. Sana may dry. Wow! Ayan ang cappuccino din, oh. Ito yung cappuccino din yun, oh. Yan, kita ka. Dagdagan mo. Okay. Nice!
Okay, so one shot. Huwag na muna sir. Stop na ako. Okay, so 90. What else? Wala na sir. Yung ano sir. Wala nga daw nun eh. Wala nga. Wala ang top base. Sir, durog ka ganyan. Wala na. Ayun Wala na. Wala nga, i-blend ko nang walang pakat yan. Ito lang tayo pantatakip sir kamay. Okay, so yun lang siya. Sigurado kayo? Yes, Po, sir. Paano siya magiging blended mocha? Ang chocolate. Oh, hindi niyo tinatandaan. Ayun, ang ano eh. Ano pa sir? 30 lang. 30 lang. Kasi one shot. Hirap magkamali ah. Okay lang yan. First time niyo pa lang naman nakita siya kung paano ganyan. Okay? Nobody's perfect. Kahit ako nagkakamali. Tao lang ako. Ayan sir. Ay sir. Pero dapat marunong ako Talangin ng mo. sorry. Talangin mo. Ano sa Kuya Ari, sir? Kaso ito na sir babe. Pero yan, pag makapal talaga mukha mo, wala na yan. Okay. So, that's it. Okay? I-blend. Well, naparami yung yellow ko pero okay. This is the difference between the two. Dapat maging siya. Pero para mas maganda pa ngayon walang practice. Naparami lang yung ano. Yellow. Okay, dapat magiging water yan actually. Kita nyo palpak na ako. Okay. So a true prop is somewhat ganito yung consistency niya. Okay. So, pagka naglagay kayo, this is what you will do. Ganito dapat. Tinatak-tak-tak-tak na siya. Okay? Wow. So, hindi kayo makaantay ng inyong mamaya. Ayan, dahil mabait ka Joseph. Kulit mo, Yuri, ha? Ito sa'yo. Okay, dahil mabait kayo, gawa kayo ng inyo. Okay. Gagawa naman kayo ng inyo, di ba? So, pagbigyan nyo yung mga nasa office na... Okay. So, yan. Walang prop days. Walang practice. Straw. Napalo. Solid. Laki ng lamok. Takpan nyo kasi, sir. Kailangan, bangaw yan. Laki mong ipis. Laki mong bangaw ah.
了不散，这是一种美妙的旋律，瞬间一股清泉融入我的心田。我跨过了高山，越过了海洋，把所有烦恼全部都忘掉。我要用歌声来告诉全。Okay? Next. Tanggalin niyo muna yung karton. Tanggalin niyo muna yung lalaki. Tapos, umipat niyo doon sa kabila. Hindi, yung... Kahit di naman siya magpapag. Pinapainit lang po muna. Pero mo na. Ay na. Ay. Bigay niyo pa naman yung answer. Malamig yung milk. Ay, yung cup doon. Ayan, malamig. Oh, kita niyo kung gaano ka kaswabe, di ba? Ganun lang dapat, hindi maingay. Hindi ka gaya mga bunganga nyo. Sir, baka may igo dito, sir. Oh, walang matatama ang igo dyan, ha? Wala siya. Okay? Tagal na Kahit naman yan. matagal, basta. Tagal na. Galing nga eh, no? Hindi umano, no? Dili Kaya nakalabog na yan. Nakalabog gato sa akin kinikilig eh. Boss! Boss! Ganda. Cosbo. Sumubusan kita. Baka mapala. Live yan, live. Ano lang to? Cappuccino na labas nila. Live. Nakikinig tuloy ako sa inyo, guys. Isipin niyo yan, si Sarnio Carlo, halos naghahanap pa yan ng latte cup na maganda, no? Nakabahan tuloy ako, sir. Yun? Lupin? Hinihinginig ako. Yun! Partner building in Balanga City. Your volume contribution to our institution is highly appreciated. Okay? Thank you very much. Okay, ikaw doon, i-anime yung podcast. Pabidyo na mo. Ay, ako pala. Kaldab! Okay, go on. Roname Mendoza. May I call on Lisandrino Laplana. So ngayon ang huling araw namin, guys. So
ayan. Magpa-practice kami ngayon ng cappuccino. So lahat yan guys. Yan guys. Welcome kayo sa aking vlog. Say hi. Yan sila mga guwapong barista ng night shift. Hi guys. Yan. Laki naman no. And kung bago ka pa lang sa aming channel, please do subscribe. Like and comment down below. Hi guys. Yan si Yuri. Hi guys. Yan mga single yan. Available. Nalilitigan ako. Ito yung ano namin, classroom sa PATS. Makikita nyo guys. Malawak. Hello. Hi. Hi. Yan. So this is our last day guys. Makikita nyo. Gagawa kami ng cappuccino. So ito yung machine na ginagamit namin dito guys. Ito yung espresso machine. Dito yung grinder. Yan. Ito yung blender. Dito ginagawa yung blended mo. Mga blended drinks. Wala, wag na daw po kami, sabi ni Sir. Wag na daw po mamaya, Taren. Wag na daw po. Gamitin na daw. Gamitin na daw. Secret naman. Asan niya sa'yo? Mamaya. So ito yung extractor namin guys sa barista guys. So kung mag-enroll kayo sa PATS, dito guys, ang mga gwapong barista. Huwag kayo nagpapaniwala. So guys, kung mag-enroll kayo dito guys, maraming mga courses dito for on hotel and restaurant and barista. So and guys, no? So, masaya dito guys. So enroll na kayo. Pala yung aming artist sa paggagawa ng aming scrapbook. Yan. Si Josel. Josel, say hi. Yan po, siya po yung gumagawa ngayon ng scrapbook namin. Yan, busy siya. Yan si Boss Michael, ang may-ari ng eskwelahan. Busy yan lagi. Business is business. You are given only ilang minuto? 5. 2.5. Kasama namin pag-ibig plus lang sir. Pero as much as possible, kailangan matapos mo. Okay? 2 minutes and 30 seconds for cappuccino. Okay? Marte ba kayo? Kalay ko lang kamay ko to. Yan, yan yung masiba na ko. Yan, yan. Video ka, Sep. Hindi nyo. Sep, tingnan mo na dito. Yan, yan ang kumukuha. Mas marami. May idea ka, PWD. Si Mami pa! Oh. Lalo ko para sa akin. Yan. Ay, lapit. Lala. Wala doon ato, may inat eh. Kala. Bigyan na ato daw. Hoy! Ice cream mo. Yan ang nag-sponsor. Boss Mike. Salamat ha, Boss Mike. Yan ang sponsor niyan. Yan o. Ice cream at saka cake. At saka spaghetti. Ubus na. Nakaturo yung cake sa... Hindi, ice cream siya. Nasaan nyo yung buto? Busog na sila. Okay. Busog na sila. Okay.
Close na. Gabay nyo.